Ayun, so good evening guys. Ngayon po ay Wednesday, December 10, 2025 at labasan pa rin yung ating mga foreigners. So hindi nagsawa yung yung paglabas na foreigners sa market natin. Ang baba na ng magsi 60 pesos na yata yung palitan ng ng USD. So another 786.6 million net foreign sale. So alam niyo na, ibig sabihin niyan, wala masyadong gumalaw sa mga big caps na sa PSE market natin. So nag-close tayo, malit lang naman, negative 0.28%. Kailan nag-accumulate yung sell-off ng foreigners pa rin. So 5,959.94. So majority ng mga galawan pa rin natin is nandito pa rin sa mga penny stocks. So sila pa rin yung mga gumagalaw. Halimbawa si Green, si Anil, hindi naman natin makita kung bakit siya malakas sa gumalaw during this time at saka si X. So, doon nagpupuntahan kasi yung mga traders during this time. Wala din volume yung pag-open ng market, mapapansin mo, may mga pumitik. Si SPC yata yung unang pumitik kanina. Pero majority ng ng mga nag-up na move, wala kang makita volume sa market natin. So mahina pa rin. Baka inaantay natin yung interest rate cuts. So sabi is December. Kailan hindi ko alam kung kailan anong date yung interest rate cuts ng ating BSP, Bangko Sentral ng Pilipinas. Baka yun makatulong ng konti sa sentiment ng market. Pero as of now, since wala tayong makita masyadong magandang galaw pa rin ng foreigners, nandito lang tayo sa mga yung mga stocks natin na mahina kasi bearish nga yung sentiment ng ating market. Pero hindi bumabagsak yung no. Nakapagtaka din, hindi rin ganun kalakas yung bagsak ng index natin kahit na araw-araw is malalakas yung lumalabas na foreigners sa market natin. Okay? So, dun sa global market, sideways lang yung galawan ni US market kagabi. And then, pagdating sa Europe, laglagan. Puro laglagan ngayon. Laglagan sa Europe and then sa Asia markets, laglagan din siya. Ang medyo bumabawi ngayon yung cryptos natin kasi nasa 92K ulit si Bitcoin. Yung alaga natin na si Sol, nasa 137, 138 ulit yung kanya pinaka-price. Hopefully bottom yun para kumita naman tayo kahit paano sa cryptos natin. Okay? So balik tayo dito. SPC, yun ang una sa listahan natin. Nag-up siya, nag-upsurge ng 11.11%. Kasi nag-declare siya kahapon ng 8.9% na dividend. Ayan. So, yun po yung catalyst niya kaya biglang pumitek itong si SPC natin. Si Green, wala akong makita sa kanya pero diretso, no? Yung galaw niya. So, parang tori na rin siya. Overbought na yata ito masyado. So, meron siyang 10.18% na galawan and then meron siyang 105.1K na net foreign buy. Tapos si Plus, diretso pa rin. Mukhang hindi pa tapos. Nag-oversold na yata siya kanina eh. Pero yung kanila, hindi pa rin daw G. So, ibig sabihin, baka meron pa. Negative 3.02% and meron siyang 25.54 million net foreign sale. So, sumunod na rin si Annie. So, nag-up siya ng, paano tayo ng mga magato penny stock. So, nag-up siya ng 7.84%. So, wala siyang foreigners. And then si Mega Wide, pumitik din. Lumalaban to sa kaya napansin natin kanina, lumalaban sa MA 100. Nag-up siya ng 4.98%. So, meron siyang bounce. And then, 239K net foreign buy. And then, CX. Buti pa si EXO. Gusto mag-breakout ulit yung itsura ng mga candles niya. So, meron siyang 3.77% na galawan for today's trading natin. Si X naman, nire-relate siya sa AI ba? So, bagong product ba niya, no? Kailan wala tayong masyadong update dito kay XD naman eh. So anyway, penny stocks, so sila yung malakas pipigin ng mga traders natin as of this time. Yung mga blue chips natin, wala, tulog. Nagpapalitan lang sila ng gainers at saka losers doon sa, kasi negative 0.28. Meron pa rin mga umakyat, pero up and down lang yung galawan ng mga blue chips natin. Okay? So, disclaimer pa rin sa mga bago sa channel natin, as usual, yung ating review is for education purposes lamang po yan. So, wag mong gagamitin to as a reason para mag-buy, sell, or hold ng stocks. Meron po kasi risk
na involved sa market. Due diligence na lang po ako ng stocks yung gusto mong bilhin. And then, as usual, please don't forget to subscribe po dito sa ating Palami Trader na YouTube channel. Ayan, hindi pinapansin ngayon yung channel natin kasi nga malakas pa rin yung drop. May mga nagde-drop pa rin na blue chips kahit na hindi masyadong gumagalaw sa index. So, join ka lang dito sa trading group kung gusto mo ng guide sa trading sa PSE market. And sa mga nakasubscribe, maraming salamat po rin sa usual viewers natin. Minsan late yung yung upload ko. Tapos company reviews, mga sample trades sa market. So aral na lang ulit tayo. Basic indicators, technical analysis, fundamentals, yung mga risk management plus yung ating PSC stock market studies. Ayan. Ang bibilis naman ng pitigan ng mga yung mga small caps natin. Kaya ang hirap din na sumabay, di ba? Alam ba yan, si SPC, umaga pa lang lakas na ng pitik niya. Okay? And then follow po ako dito sa ating Palawi Trader Crypto ko to. Subscribe ko lang para updated ka din sa mga pinag-uusapan natin about sa cryptos. Social media, Facebook account na Palawi Trader, follow mo na lang po. Or dito sa Facebook page natin. Ayan. Para updated ka kapag nag-post tayo. Bodegi Peak, yung mga articles natin sa local market and then sa Twitter, konting-konti lang din yung nakita ko na balita. Kailangan ko na yata manood ng balita sa Pilipinas. Wala akong makita dito sa mga pinopost ko. Okay, so syempre yung mga pa rin, yung mga ICI, sinasaldi ko, sila pa rin naman yung mga main topic dito. Okay, so net foreign sale pa rin tayo. Ayan, hanap-hanap ulit tayo kung sino na namang blue chips yung iniwan ng ating mga foreigners. Ayan, so medyo madaming mining stocks pala na pumitik, sina APX, PX2, di ba? So mining and oil nag-up siya ng 1.23%. So nasa kanila yung sentiment kanina. Pero ang drop yata si OGP. And then properties, pangalawang araw ng Verde 0.21%. Ang tinamaan ngayon si services, negative 0.37%. And then si finance natin is negative 0.33%. Okay? So yun yung mga yung pinaka main summary ng market. Refresh ko lang kasi alam ko may mga pinost pa ako na iba. So tignan natin. Double check natin. Minsan hindi nag-update si Twitter pag hindi mo Okay, so yun lang. And then based dito sa galawan natin, konting-konti lang talaga yung gumalaw na blue chips. Metrobank, nag-up siya ng 2.8%, AC plus 1.93%, Jollibee 1.58%, and then AGI is 1.08%. So mas marami yung bumagsak, Converge, tapos na yata rally na Converge siya. Minus 3.23% plus minus 3.02%, Aboitiz minus 2.99%, and then GT Cap minus 2.73%. So marami pa yung bumagsak na mga blue chips natin. Pero ang mainit ngayon si Plus, di ba? Medyo malakas yung kanyang mga laglagan. Maynilad IPO share price support concluded. Ano kaya to? Ano ibig sabihin nito? Yung price stabilization niya siguro Okay, so antayin na lang natin kung aakyat o didiretso ang aakyat or magpo-pullback si Maynilad natin. So bago mag first half, pantay pa naman siya no first half. Konti lang si sinatap lang Wala pa kang sinaplas dito sa mga losers natin kanina. FLI, Merrimart top yung losers kanina first half. Security Bank, nag-up siya 1.19. Alter 1.19 and then MRC 1.12%. Ayan, so hindi rin ganun kalaki. So hindi masyadong optimistic yung galaw ng mga blue chips natin. So tinignan ko yung gold price. Ayun ko. Siguro kanina umaga malakas yung gold price. Pero ngayon, nag-up siya ngayon dito na mga metal products. Gold umakyat kanina. Pero ngayon yung chart niya parang namumula ngayon si or steady lang si gold natin. Okay? So corporate highlights, Meralco, Digital and Infra, Efficiency Investment Support Long-Term Visibility, GGS, stock plus 6% kahapon to, 9 months. Ano ba to? Positive siya, no? 31.5 billion si GGS. Gumaganda na yung niya.
yung fundamental. Prospect improving, Petrochem recovery plus Cebu Pacific rebound. Lalo na ngayon, di ba? Q4, maraming mag-uwian sa Pilipinas. Ayan, advance Merry Christmas, 15 days na lang. Wala pa rin yung rally ng market natin. So SM, Jollibee, Pure Gold, konti lang yung mga galaw. Pero sina JT Cap, AC, CNPF, maga pa lang is nagda-drop na sila. Okay. So SPC, so ito yung pinaka-catalyst natin. Kahapon yung, o kanina umaga lang to, no? Declares regular cash dividend of 0.8 per common share. Malaki kasi 8% yung ano yung nakita ko kanina. So Cebu Landmaster issued 4 billion sustainability linked bonds, topping off Hotel 101 ni Seco. Tapos corporate highlights, ABS-CBN All TV partnership intact despite TV5 deal termination. Ayan, kailangan kaya kasi niya magbayad muna. DFNN authorized capital stock increase 500 million to 2 billion pesos. Ayan, so laglagan yung opening ng kahapon pala to. So late na to, no. Tapos sa Playtime, ito ba yung kay Web, no? Yung dinidikit kay Web. Playtime pushes beyond gambling with major entertainment reorganization. Okay. So, Bitcoin, umakit ngayon, 92K. And then, kapon na to yung mga gainers natin. So, yung galawan ng US market, sideways. So, negative si Dow Jones kahapon, negative 0.38%. Nasdaq is 0.13%. And then, S&P is negative 0.09%. Okay? So, yun po yung mga nakita natin na galawan dito sa market. Matamlay yung market natin. No? Wala tayong makitang masyadong good news. Ayan. Patalastas po ulit yung ating Patreon channel, yung mga gusto ng guide sa trading po sa Philippine markets. Double check na lang po yung ating Patreon channel. Okay? So, punta tayo dito sa galawan ng index. Parang deads yung yung market natin. So nasa ilalim pa rin, hindi tayo gumagalaw. Nasa ilalim pa rin ng MA 100. So ano ba yan? Intact ba yung downtrend? So medyo alanganin yung yung drawing natin. Anyway, kung lower high ang usapan, syempre medyo bearish pa rin yung sentiment. Ramdam naman natin kasi wala masyadong big caps na na gumagalaw dito sa market natin no. Converge drop pa ng 3% kanina. Yung RSI, hopefully hindi bumagsak, nag-steady lang siya dito sa around RSI 52 levels natin. So hindi natin masabi yung MACD parang uptrend siya. Ewan ko lang pero yung pakiramdam ko sa kanya pullback pa rin yung yung sinasabi ng itsura ng index natin, di ba? Wala tayong makitang galawan ng ng mga blue chips talaga. Okay, so very bad. 5,959.94, negative 0.28% and 786.6 million net foreign sale. So, sino na naman sa mga blue chips yung kay BDO. Okay. Nag-drop ayan 400 million, no? So, galing pala kay BDO yung si ICT pataas pa rin, no? 110 million. Okay, sino pa? Converge, 16 million. Si Plus, minus 25. Ali, minus 46. BPI, 11.9. So merong nag-dispose kay Banco de Oro yan. So nakita natin kung sino yung culprit ng malakas na drop ng net foreign sales sa market. Okay. So anyway, wala tayong magagawa dyan. Mga big boys yan. Okay. So sa winners natin, SPC, kasi meron siyang 8.89% na dividends. Yan. So overbought na pa rin siya, no? Pala, no? Tapos dumiretso pa rin yung galaw niya, no? SPC. Okay. So maganda. Tapos si Green, ito parang Tory si Green, no? Nag-gap down tapos biglang gumalaw ulit to. So 10.18% up. Tapos si Ani, sabay na si Ani. So may recovery, 7.84%. So hanap-hanap tayo ng mga penny stocks na lang. No? Ayun, puro penny stocks yung yung mga gumagalaw. Mega Wide, 4.98. Tapos si IES, nabuhay ulit. O parang didiretso pa rin si IES. 4.44% APX, 4.28 pa breakout. API,
O breakout 4.13%. CX 3.77. Tingnan natin yung chart niya. Nasaan yung next na resistance. And then CPX, pa-breakout 2.73. Macro Asia 2.33. And GME 7. Try din siyang buhayin. Kasi okay ba? Ang pangit pala yung third quarter niya. Minus 87%. Okay. So yun po yung mga movers. Punta tayo sa mga losers. May volume na lang So IMI nag-drop 4.95%. Si Web, malaki yung volume niya. Minus 4.48%. PXP, minus 4%. Tapos si Converge, ayan, plus 3%. Bloom, minus 2.86. Parang pa oversold na naman yung mga alaga natin LTG, minus 2.19. Ionix, minus 1.9. Tapos sino pa? FNI minus 1.6%. Okay, so deads. Walang magandang galawan yung mga stocks natin. Okay, so lipat tayo dito sa global market. So parang sideways ulit mamaya, no? O pullback. Kasi verde yung chart pero red yung indicator ay yung percentage. So S&P minus 0.08%, Dow Futures minus 0.1%, and then Nasdaq negative 0.15%. Okay? So dito sa Europe, so merong green pero majority is laglag, and then Asia markets, majority is laglag din. Marami mapula dito sa Asian market. So ito, medyo bumabawi si Bitcoin, 92K. So up siya ngayon 2%. Ethereum, 3.3K. Ito, malakas yung galaw, 6.9%. XRP, DOS, malit lang yung galaw. Yung alaga natin si Sol, 137. So up siya ng 3.6. And then si Dodge, so up siya ng 4.32%. Okay? So balik tayo dito and very quick review dito sa mga trending stocks natin. Okay, unahin natin yung may dividendo. Buti pa to si SPC. Nabigay ng malaki. So 8.89%, and then pinaka-ex date natin matagal pa naman, December 23. Ayan, maaga pa Masko. So mga holders natin kay SPC, ano ba yung galaw nito? Laki pala ng nito. Umaga-umaga pa lang pumitik na to, 9:30. So after 5 minutes lang, pumitik na siya. At 10 minutes, nag 20% kaagad siya. Tapos bigla na pullback o may nambuhos. Okay, so anyway, parang gusto namang umakyat pa nitong si SPC natin. Tignan natin kung mababalikan natin tong Ito na lang lalagay ko pinaka-resistance, 10.77, and the pinaka-support is malapit dito sa 9.7. Ayan. So mali mo pumitik pa. Kasi di ba, in-expect natin si Green magpo-pullback na kasi mataas na yung RSI niya, pero dumidiretso pa rin yung very persistent yung kanyang pinaka-price action. So RSI 88, ito yata pinakamataas na RSI natin ngayon na dito sa time na mahina yung galawan sa market natin. So anyway, maganda lahat RSI at saka kailang overbought na. And then yung MACD formation niya is pataas din siya. So dami nag-trade kanina pala dito. Okay, so may good news siya dito. So siguro dito na lang siya magkaroon ng pullback by December 23. So remains to be seen kung pipitikin to pabalik dito sa 10.77. So nag-close siya sakto 10 pesos at up siya ng 11%. Pero gaano kalaki itong nawala na to sa kanya? Kasi most likely may napabili din dito kahit papaano, no? So negative 6% drop yung mga nakabili dito sa bandang taas natin. Okay? So yun po yung galawan ni SPC. Next, si Green. Ano kayong drive dito kay Green? Bukod sa bearish yung market natin. So ito yung pinipitik ng tingnan natin yung volume niya ng mga traders natin. So 2 million. Tapos may pa-shakeout pa siya kanina, no? Nag-pull back. Tapos umakyat din yung pinaka-price action niya o panalo yung mga sumalo sa kanya kanina. Ayan, so nag-breakout na siya dito sa previous peak niya. So mukhang gusto niya basagin ulit tong 0.19, no? O 18 yung pinaka next na resistance niya.
Ganda ng galaw niya, no? So, mantakin mo, no? Since January, drop siya. So, kung nakahold ka dito sa kanya. So, after 1, 2, 3, 4 days, nakapag-up na siya ng 40%. So, iba talaga pag ano, nabomba yung stocks natin. Yung RSI niya, ang taas na rin, no? 86 na rin. So, naghahabulan sila ni, ano, ni SPC. Okay. So, congrats yung mga holders natin sa kanya, mga Diamond Hands. Para kay Green, mag-breakout pa kaya ito bukas. Ilalagay ko lang na lang muna sa resistance kasi baka ma-hype tayo sa kanya eh. So 0.2, 0.19 yung ano, mga next na pwede niyang galawan. So hindi yata pwede ang support resistance dito. Malalim yung ano niya. Yung pinaka-support level niya is around 0.16. So mataas talaga yung ano niya, yung range na ginalaw niya. Sino kayang bumomba dito na ano, broker natin. So maganda yung ano niya, yung mga indicators niya. Tapos yung volume niya, so mga tig 2 million to. So hindi pa lumalabas, no? Kasi pakit pa rin yung ano eh, yung price action natin. Okay? So congrats kung nakasalo ka. 0.1840 yung closing price, 10.18% up and meron siyang 105K net foreign buy. Okay? Next, plus, mga ka-plus. So mahirap yata mag-diamond hands kay plus. Pabulusok yung ano eh, price action niya. So, nanganganib, ma-break yung support level natin dito sa 19, no? 19 na lang. So, kasi hindi pa daw G yung ano, yung kandila natin. So, anyway, dito sa long term niya, nagalawan since sa August, pwede siyang sideways pero hopefully hindi mabasag yung ano 19. So malapit na rin siya sa oversold condition. So tignan natin kung pwedeng maging catalyst yan. Lumalabas kasi yung mga foreigners. So 25.54 million net foreign sell. Closing is 19.3. Okay, di mabot sa 30. Negative 3.02% and bearish. Bearish muna yung sentiment natin sa kanya kasi pababa lahat ng indicator ni plus. Ayan. So saldi ko din yung ano, yung pinaka-negative catalyst nitong si plus natin. Okay, so Dow G. Antayin natin yung Dow G. Wala pa. Next, si Ani. Hanap na lang tayo bukas mamaya ulit o bukas ng mga penny stocks kasi nasa kanila yung ano sentiment ng market habang bearish yung mga blue chips natin. So meron siya next resistance, medyo malayo pa. Parang breakout na rin kasi ito eh. So 0 dito ko na lang titignan no. 0.626. Aabutan ba to ng Friday? Ayan, tignan nyo na lang kung Friday. Magkaabutan itong si Ani natin. Tapos yung pinaka-support niya, MA9 yung ano sinusundan na price action ni Ani after magkaroon niya ng malakas na breakout dito. So, dumiretso yung price action natin. So, yun na lang muna pinaka-guide natin sa kanya. Kung masyado mataas siya, kasi may mga breakout din siya dito Ayan, may mga gap na pwedeng bisitahin si Ani natin. So, another stock na 80 plus. Yung RSI, ayan. So, dinudumog siya ng mga traders natin. Sa earnings, wala naman to, no? Lugi pa rin naman. Okay, price action lang si Ani. Wala din naman tayo nakitang balita eh. So, nag-close 0.55, up siya ng 7.84% and meron siyang zero na net foreign buy. Okay, next. Mega wide, lumalaban sa malapit sa MA 100. Hopefully yan na yun. Double checking dito sa malapit sa support level natin. Maganda na rin yung move na yan. So 2.95, kailan yung volume nga pala niya? Medyo mababa pala yung 1.8 million na volume sa kanya. Okay, so observe na lang natin. Pero parang breakout naman yung yung candle niya. So nag-close 2.95, up 4.98% and 239K net foreign buy. So pinaka malapit lang yung mga resistance eh. Pero kung gagalaw siya, pwede siguro dito sa 3.24 no para may konting galaw siya mega wide natin. Okay? So yun na lang muna, price action din lang tayo dito. And then lastly si Surepass. Surepass gumagalaw. So tingnan niyo na lang yung mga earnings wala. So pinipitik-pitik lang 'tong mga to, pero minsan kasi may
may pera sa basura ngayon, no? So 0.3 yung pinaka-next na resistance and parang si ano din, yung guide natin sa kanya is MA20. Yung pinaka-support level natin sa kanya. So RSI, puro overbought naman pala itong mga to, no? SPC, ANI, Surepass, Green. Ayan, so lahat sila overbought na. So double check nyo na lang pag ngayon pa lang kayo pumapasok sa kanila. So overbought din yung ano eh, yung RSI natin sa kanya, 76. So nag-close siya 0.2750. AI yung ano, nakita kong post dito. So 3.77% up and 0 net foreign buy. Okay, so yun na lang muna. So okay, maganda yung ano, yung itsura ng index. Lumalaban yung ano niya, pero hindi ko maramdaman eh. Hindi natin maramdaman yung galaw niya eh. So ito yung nararamdaman natin eh. Net foreign sale tapos puro penny stocks, di ba? Yung mga ano, malakas pumitik during this time. Okay po, so yun na lang muna. Bago tayo mag-close, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. Join ka lang sa group kung gusto mo ng guide. Crypto ko to, Facebook account, Facebook page, Bodega Pic, and Twitter, and Patreon sa kung gusto ng guide. Sali lang po kayo dito. Okay? So yun lang. Maraming salamat. Kita ulit tayo bukas.